Nirereklamo po dito yung COMELEC kaya sinasabi natin delikado po ito, eh. Kasi kahit anong mangyari, dito po walang tiwala talaga ang taong bayan. Lagi nilang sinasabi, "Coach, kahit malakas si VP Sara sa rating, kahit ganito, ganyan, kahit naiboto ng taong bayan si Sara, ang problema hawak nila si Garcia, hawak nila ang COMELEC." Yeah. Talagang ang sabi sa amin, wala talagang plano si Bongbong Marcos bumaba sa 2028. Kung hindi niya man maulit yung ginawa ng tatay niya na 20 years, kailangan yung ilalagay niya ron, talagang tao niya. Pakinggan po natin 'to. Bitbit ang mga alegasyong malawak, garapal at dokumentadong irregularidad. Muling iginiit ng PDP Laban ang kanilang reiterative request, isang formal na pag-uulit ng kahilingan para sa agarang imbestigasyon sa umunoy pagkakasangkot ng COMELEC sa mga anomalya noong Mayo 2025 national and local elections, pati na Yan. sa Bangsamoro polls. Yan, dapat talaga maimbestigahan itong COMELEC na ito dahil 'pag ito, I'm really looking forward na ang korte ay gumalaw patungkol dito. Hindi po matatapos ang problema natin. Ang taong bayan wala ng tiwala sa COMELEC and ipaghahalal tayo ng hindi naman ibinoto ng taong bayan, delikado po talaga. Magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. Kaya importante itong ginagawa ni Attorney Torion, this is something serious mga kababayan ko. This is very dangerous. Okay? Kitang-kita natin bakit si Bam, si Kiko biglang lumusot. Si Bong Revilla biglang nalaglag. Si Amy biglang umakyat. Ang dami. Doon na lang daw di umano sa Cavite, isipin mo si Bong Revilla natalo. Cavite, teritoryo nila 'yan. Talo sa boto, doon pa lang makikita na natin. Pati itong mga Duterte, yung mga kandidato ng Duterte, ang lakas po. Ang lakas po nila. Ang dami ng galit na galit kay Bongbong Marcos. Marami pa dapat nakalusot na nasa Duterte eh. Ayon kay Attorney Israelito P. Torion, Legal Counsel ng partidong PDP Laban, walang naging aksyon ang Senado sa kanilang unang kaparehong kahilingan na isinumite noong Agosto. Na mabigyan po ng kaukulang investigasyon yung irregularities po noong 2025 national and local elections. Kaya para po mapagtuunan ito ng pansin ng ating Senado at maimbestigahan kung ano po yung mga nagagawang kamilagruhan noong nakaraang eleksyon. Alam mo sa akin lang, Attorney Torion, hindi naman ako abogado, hindi ko alam kung saan talaga ito dapat isampa. Pero sa akin lang, if I may, no, sabi ko nga, hindi naman tayo magaling sa batas, di ba tayo abogado? Pero kung sa Senado to isasampa, hindi ito papansinin. Remember this, lumusot din si Tito Soto at saka si Lacson, wala naman din sa survey. Di ba? So, pag pinaimbestigahan to ni Tito Soto, para silang nag-suicide. And kitang-kita naman natin kung ano ang galaw ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson sa Senado. Talagang pagkakampi nila, pagtatakpan nila. All the more yung sarili nila. Kung kakampi nga lang nila, pinagtatakpan nila kahit mali eh. Yung sarili pa nila, hindi nila pagtakpan. So, kung sa Senado ito, baka Attorney Torion, hindi ito umusad. Dapat siguro ito sa korte. Yun lang naman ang sa akin Ipinunto rin ni Attorney J.B. Hinlo na mahalagang maimbestigahan ng COMELEC upang masigurong malinis at tapat ang mga susunod panghalalan. Sa isang demokrasya, dapat ang susunod na eleksyon, lalo na ito'y presidential election sa 2028, ay dapat maging malinis at katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Giit ni Torion na hindi ito simpleng reklamo. Ito anya ay usaping tumatama sa puso ng demokrasya at posibleng nakaapekto sa tunay na boses ng mga botante. Yun ang importante. Yung talagang uupo ay may mandato galing sa taong bayan. Yung uupo ay talagang boses ng taong bayan, hindi yung boses lang ni Garcia. Kasi bakit pa tayo mag-e-eleksyon kung ang masusunod lang ay si Garcia?
'Di ba? Kaya nga dapat imbestigahan yung COMELEC. Ang daming kalokohang nangyari diyan sa COMELEC na 'yan. Kitang-kita naman natin asan din ang panig ng COMELEC. Isipin mo yung youth party list, 3 nakaupo, hindi pinaupo. 'Di ba? Doon pa lang kita na natin. Yung talo, pinaupo. Yung panalo, hindi pinaupo. Kita na natin ang panig ng COMELEC. Doon pa lang, grave abuse na ng posisyon, ng power. Itong COMELEC. Dapat talaga singilin na itong mga to. Handaan niya sila magharap ng ebidensya, pleadings at maging personal na humarap sa Blue Ribbon at Electoral Reforms Committee para tulungan ang Senado sa fact-finding at legislative process. Mayroong mga rumor na baka hindi ito pagbigyan ng pansin, pero sana naman ang taong bayan at ang bansa po ang ating iisipin dito. Kailangan meron tayong malinis na halalan para yung integridad ng ating halalan. No? Our people will learn to trust the results of the elections. Sa panig naman ng kampo ng Senado, inaasahang pag-aralan ni Soto at Lacson ang dokumento, lalo parehong sensitibo at kritikal ang isyung may kinalaman sa integridad ng halalan. Sabi. Handa raw humarap sila Atty. Torion sa Senado at sa Blue Ribbon. Comedy yan. Ginawa na nga nilang noong time show tong Blue Ribbon. Hindi na po Blue Ribbon ang tawag doon. Atty. Torion. Wala ka na sa uso. Pink ribbon na yun. Pinky ribbon na. Pinky ribbon na yang Blue Ribbon. Hindi na Blue Ribbon. Hawak na yan ni hindi. Ay, wag tayong maglokohan. Sige nga. Yung totoo lang. Sa tingin nyo, lagay nyo dyan sa comment section. Iimbestigahan ba sa pangunguna ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson yung COMELEC? Wala ka nga asahan sa Blue Ribbon. Yung bilyong-bilyong ang nawawala Pinagtatakpan nila yung mastermind yung pang COMELEC. Pag kinumpare mo, maliit yan. Diba? So, wala tayong aasahan dito sa dalawang clown na to. Wala kang aasahan dyan. Anyway, tama naman yung ginawa nila Atty. Torion. They did their part. Kung talagang abusado sa kapangyarihan itong si Tito Soto at saka si Pinky Lacson, wala tayong magagawa doon. Ganun talaga Of course, sila ang nakaupo. Nasa kanila ang basbas ng presidente. Ano pa magagawa natin? Next po tayo. Ito po, tingnan natin Isa to sa malaking diversion. Ewan ko kung ano to, pinklawan ba to, dilawan. Pero kakaiba tong kakaiba tong kwento na ito. Medyo parang may saltik sige, diversion pa more. Ruth, nilinaw ng kampo ni Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano na wala siyang kinalaman sa isyu ng anomalya sa flood control project sa bayan ng Nawan. Kaninang alas 10 ng umaga nang dumating sa National Bureau of Investigation Technical Intelligence Division ang vice-alkalde kasama ang kanyang abogado na si Attorney James Licayo. Matatanda ang pinadalhan ng NBI ng subpoena si Mirano para magpaliwanag sa isyu ng obstruction of justice. Dapat December 5 ang pagtugon ni Mirano sa imbitasyon ng NBI Technical Intelligence Division pero mga abogado muna ang nagpunta dahil may lagnat daw si... Ito ang issue dito, merong nahuli, naalala natin na parang taga DPWH nahuli doon sa bahay nitong si Vice Mayor Alma. Okay? So pinagpapaliwanag siya, bakit nung hinahabol ng batas, nakuha, nahuli diyan sa bahay mo? Okay, pakinggan natin ang paliwanag dito si Vice Mayor Alma. Si Mirano noon. Paliwanag ng kampo ni Mirano, renter lang daw sa bahay niya sa Quezon City ang naarestong si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon noong November 23. Nakapagsumite naman daw sila ng mga dokumento na nagpapatunay na renter lamang ng bahay ni Mirano sa Quezon City si Abagon magmula pa noong October 3, 2024. Aminado naman si Mirano na naapektuhan siya ng madawit ang pangalan niya sa pagkakaresto ni Abagon. Yan, pakinggan natin umuupa lang. Di umano, etong hinahanap ng batas doon sa bahay niya at matagal na daw October. So pinag-iinitan nga etong si Vice Mayor Alma dahil nga, doon napunta sa bahay. Hindi natin malaman kung talaga bang matagal na umuupa yung doon. Di ba? Masyadong coincidence Okay?
Pwede naman imbestigahan yung mga kapitbahay siguro, nakikita naman kung talagang October pa lang ay nandodoon na yung kanilang suspect na hinahanap ng batas at bakit nandodoon nga. Okey, pero pakinggan natin, ito matindi dito, itong sagot nitong Vice Mayor na ito. 6 na buwan pa lang daw siyang nanunungkulan bilang Vice Mayor at baguhan pa sa politika, kaya hindi pa siya sanay sa mga batikos. May pabiro pang sinabi ang Vice Alcalde kung bakit siya idinawit sa issue. Narito ang kanyang pahayag. Bakit ka dinawit sa issue, Vice Mayor Alma? Ikaw pa, of all na baguhan kang politiko, bakit ikaw? Siguro po, mukha lang din po akong artistahin po. Yun! Serious na ubuok dun. Bang artistahin. Ano nangyayari sa mga politiko natin? Dilawan ka ba? Kasi yung suit mo dilaw eh. Ay, anong nangyayari sa mga politiko natin? Ikaw ba'y tumitira din ng cocaine? Hindi, ako yung nagtatanong lang ha. Or anong tinitira mo multivitamins? Baka nag-antibiotic ka ba? Bisayad ka. Kaya ka dahil may issue kayo di ba? Ang ginagawang diversion ng gobyerno, mga artista at mga sikat na senador. Ito naman, hindi artista pero artistahin. So ikaw ang diversion. Gago. Medyo maganda po ako eh. Yun! Pinalaki to ng nanay sa puri. Parang ako. I know what you're saying. Naisipin mo, hindi lang siya artistahin. Convince pa siya na medyo maganda siya. Sige nga, ilagay niyo, maganda ba siya? May kanya-kanya naman tayong taste, no? Pero, parang hindi. Ewan ko, may iba-iba tayong taste, ha? Sige. Ruth, yan muna ang latest mula dito sa NBI. Balik sa'yo, Ruth. Pero okay, okay yung ano niya. Kasi bago siyang politiko, di ba? And para nga naman umabot ka sa mainstream media, pwede kang mag-drop eh. Maraming ganyan, gumagawa sila ng mga drop na mga sasabihin. Kahit walang kakwenta-kwenta, kahit malayo sa katotohanan, kailangan mag-drop ka ng mga ganyang salita. Tapos mapuna ka ng mainstream media. Baka mamaya sikat ka na, and who knows, before we know it, tumatakbo ka na ng senador, di ba? Mataas na posisyon tinatakbuhan mo, di ba? Kanya-kanyang gimmick lang yan eh. So siguro ito gimmick. Yan ang mga politiko natin. All gimmick, all optics, no substance.